Before I created the heavens and the earth, I was. When the earth and everything in it passes away, I will be. I hold the universe together from the smallest atom to the greatest galaxy. It all is in my hands. The sun is hidden in my shadow. I have set the earth on its foundations, and I rest my feet upon it. I stir the waters of the oceans with my fingers and shake the mountains with my breath. I am entirely holy and completely other. There are none before me and none like me who can question what I have done or what I will do. My kingdom is eternal and shall exist forevermore. I am the ruler over the kings of the earth. I am the Prince of Peace. I am the King of Kings, the righteous King, the King of the Jews, the King of Glory, the King of the ages, the King of heaven, and I am the Lord of lords. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I am Jehovah Jireh, I will provide. I am Jehovah Rapha, I will heal. I am Jehovah Mekadesh, I will sanctify. I am Jehovah Rohi, I am your shepherd. I am the Most High God, your deliverer, your redeemer and savior. I am your shield and your strength and your defender, the eternal and everlasting God. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there's no Savior. Beside me there's no God. Angels and heavenly beings worship me upon my throne, and I will not give my glory unto another. I will not share my creation. I am a jealous God and a consuming fire. I am the commander of the heavens' armies, and before me kingdoms crumble and rulers kneel. I am your harbor in the tempest. I am safety for the tempted and tried. I have come to set the captives free, to strengthen the weak, to heal the lame, to cause the blind to see. I have come to give you life and breath to breathe. I have come that you might know me. I have come that you might know my limitless love and endless goodness, my measureless mercy and never-ending grace. My forgiveness knows no boundaries, and my acceptance sees no imperfections, nor color, nor race, nor wealth, nor poverty. In me you are made clean, and through me you are sanctified. I am indescribable, incomprehensible, irresistible, and invincible. The heavens cannot contain my glory. Death cannot consume me. Life cannot outlast me. All knees will bow before me, and at my name every tongue will confess. Every tongue will confess that I am the great I am. Every tongue will confess that I am the God of gods.
sa ating likas na kalagayan, makasalanan tayo. Hindi natin hahanapin ng Diyos, pero ang biyaya ng Diyos ang humanap sa atin, katulad ng babaeng ito. Hinanap ng babae, ng biyaya ng Diyos ang babaeng ito. Kaya natagpuan ng Diyos, natagpuan ni Kristo ang babaeng ito. Amen. It's not a coincidence. Kahit na tanghaling tapat, mainit, umupo si Kristo sa tabi ng balon. Inintay niya ang babaeng lumapit. Dahil gusto niyang ibahagi ang biyaya ng Diyos kahit na makasalanan pa ito. Pangalawa, katotohanan na tinuturo sa atin ng Biblia. Nakikinig ba kayo? Inaalok ng biyaya, inaalok ang biyaya sa atin ni Jesus kahit tayo ay naglulunoy sa pusali ng kasalanan. Amen? Inaalok tayo ng biyaya ni Jesus kahit tayo ay naglulunoy sa pusali ng kasalanan. Kung itutuloy natin ang kwentong ito sa John chapter 4, verses 9 to 14, following verses. Sumagot ang babae, dahil sabi nga ni Kristo, pwede bang makiinom? Sumagot ang babae, kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Alam niyo kasi ang kwento, nung sinakop ng mga Assyrian ang Israel, nagdala sila ng mga tao na galing sa ibang bansa doon sa Samaria. At pagkatapos yung mga taong yon ay nakihalubilo sa mga tao, nag-asawa ng mga Hudyo. Kaya ang tingin ng mga Hudyo, mga traidor ang mga ito. Hindi sila tunay na Israelita o hindi tunay na Hudyo. Dahil nalahian sila ng taga-ibang bansa. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay marumi. Sa totoo lang, ang Hudyo, yung inupuan ng Samaritano, hindi upo ang Hudyo doon. Dahil ayaw niyang madungisan. Yung kubyerto sa pinggan na ginamit ng Samaritano, hindi gagamitin ng Hudyo. Ganon sila kahigpit. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. So inalok ng Panginoon. Sabi niya, kung nalalaman mo lang kung sinong humingi sa iyo at ikaw ang hihingi sa akin, pagkakalooban kita ng buhay na wala hanggan. Kaya ang biyaya, inaalok tayo. Inaalok tayo ng biyaya ng Diyos. Sinabi ng babae, malalim po ang balon at wala kayong panghigib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po kayo sa aking ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya, ay dito uminom nung araw. Sumagot si Jesus, ang lahat ay nang uminom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko, ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na bibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang iniisip ng babae, yung tubig. Pero ang ng Panginoong Yesus, yung tubig na ibibigay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Spiritual ang sinasabi ni Jesus Christ. Yung babae, literal na tubig. Anong katotohanan ang tinuturo ng Panginoong Yesus? Una, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Bagamat Samaritano, babae ito,
Pero ibig sabihin, nilapitan ni Jesus. Hindi niya iniwasan. Hindi ba tayo mga tao, pag sinasabi natin, "Oh, lahi ng mga magnanakaw yan eh. Lahi ng mga masasamang yan taong yan eh." Iniiwasan natin. Lahi ng, lahi ng mga sugarol, lahi ng mga manloloko, lahi ng mga hackers, lahi ng mga lahi ng masamang tao yan. Iniiwasan natin, di ba? Pero ang Panginoong Yesus, anumang lahi, lalapitan niya. Wala siyang tinatangi. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ang biyaya ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ang biyaya ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ano man ang kinagisnan natin, ano man ang lagay natin sa buhay, hindi tayo tinatangi ng biyaya ng Diyos. Ano man ang kalagayan natin. Kailahi tayo ng masama, kailahi tayo, sabi ko nga, iniisip ko, kailahi tayo ng manananggal, kailahi tayo ng aswang, hindi tayo tatanggihan ng biyaya ng Diyos. Amen. Si Jesus, hindi niya tinanggihan yung babaeng Samaritana. Pangalawa, na katotohanan, ang Diyos ay handang magkaloob ng biyaya sa sino mang hihingi sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon kung nalalaman mo lang, sabi niya doon sa babae, kung sino nakikiinom sa iyo, marahil ikaw ang manghihingi sa Kanya ng tubig. At ipagkakaloob po naman, handa ang Panginoon na ipagkaloob. Kahit na gaano pa siya kasama, kahit na gaano kalaki ang kanyang kasalanan, handa ang Panginoon pagkalooban siya ng buhay na walang hanggan. Di ba napakabuti ng Panginoon? Ganong kabuti ang ating Panginoong Yesus. Handa siyang magkaloob ng buhay na walang hanggan. Gaano man kasama ang tao. Pangatlong katotohanan, ang Diyos ay gumagamit ng mga bagay dito sa mundo para maunawaan natin ang mga bagay na panlangit. Tingnan nyo, ginamit ng Panginoon yung tubig. Alam mo ang Diyos, para maunawa natin ang mga spiritual na bagay, kailangan gumamit siya ng mga bagay dito sa lupa para maintindihan natin ang mga spiritual na bagay, ang mga spiritual na, ang mga makalangit na mga bagay. Kaya dun sa babae, ginamit niya yung tubig. Ngayon, communion natin, di ba? Gumagamit tayo ng tinapay, gumagamit tayo ng katas ng ubas. Simbolo, ang tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus. Ikinarga sa Kanya lahat ng ating mga kasalanan at mga sakit. At ang Kanyang katawan ay umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 na ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. So ang biyaya, pinapakilala ang kasalanan natin. Pero hindi humahatol. Hindi katulad natin mga tao, mabilis tayong humatol sa mga makasalanan. Pero ang biyaya, pinapakilala ang ating kasalanan, pero hindi tayo hinahatulan. Amen? Nakita nyo ng kaibahan ng biyaya. Pinapakilala ang kasalanan, pero hindi umahatol. Katulad nung nangyari dito sa babaeng ito. Sabi ni Kristo, sige, tawagin mo ang asawa mo. Magtataka tayo. Pinatatawag ni Kristo ang asawa niya. Bakit pinatatawag ni Jesus ang asawa niya? Kasi alam niyo mga kapatid, simula sa oras na yon, isasaayos na ni Kristo ang buhay ng babaeng ito. Hindi na siya magpapalit-palit ng asawa. Simula sa araw na yon, yung kinakasama niyang pang-anim ay forever na magiging kasama niya sa buhay.
Una, walang anumang bagay dito sa mundo ang makakatigaw sa pagkauhaw natin sa makamundong mga bagay. Marahil yung babaeng ito, bakit nagpapalit-palit ng asawa? Marahil nauuhaw siya sa pagmamahal ng lalaki. Kaya pag nagpapalit-palit siya, 5 na naging asawa niya, at yung kinakasama niya ay pang-anim. Pero sabi nga ng Panginoon, sabi niya, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang tubig na ibibigay ko, hindi na muling mauuhaw. Si Kristo lang makatighaw sa uhaw natin sa mga makamundong bagay. Kasi tayo mga tao, kung ano-anong kinauuhawan natin. Akala natin kayang tighawin ang pagkauhaw natin. Uhaw tayo sa pera. Uhaw tayo sa mga mararangyang mga bagay. Nauuhaw tayo sa kalaswaan. Nauuhaw tayo sa mga makasalanang bagay. Si Kristo lang, ang biyaya lang, ang makatighaw sa pagkauhaw natin sa mga makamundong bagay. Amen. Maliban kay Kristo, mauuhaw talaga tayo sa mga bagay dito sa mundo. Pero tandaan natin, walang anumang bagay dito sa mundo na makatitigaw sa pagkauhaw natin sa makamundong mga bagay. Kung ibibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na kinauuhawan natin dito sa lupa, matitigaw ang uhaw natin pag binigyan na tayo ng buhay na wala hanggan. Hindi na tayo maghahanap pa ng kung ano-ano para magkaroon ng kaganapan sa buhay natin. Amen? Tandaan mo kapatid, walang makakatighaw ng uhaw natin sa mga makamundong bagay, kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay nauuhaw sa pagmamahal ng iyong, halimbawa, hindi mo naranasan ang pagmamahal ng magulang, sabi nga kulang ka sa pansin at hinahanap mo pagmamahal sa ibang, sa katulad ng mga relasyon. Pero ang Panginoon, titigawin yung uhaw mo sa pamagitan ng biyaya. Hindi mo nahanapin ang pagkatigaw ng uhaw mo sa mga relasyon, sa mga drugs, sa mga alak, o kung ano mga bagay dito sa lupa na hindi naman talaga makakatigaw sa uhaw natin. Tandaan natin, walang bagay dito sa mundo na makakatigaw ng pagkauhaw natin. Amen. Pangalawa, ang biyaya ay, ang katotohanan tinuturo sa atin, ang biyaya ay hindi lamang pinatatawad tayo sa ating kasalanan, kundi isinasaayos pa nito ang ating buhay. Hindi ba yung babae, sabi ni Jesus, tawagin mo yung asawa mo. Ibig sabihin, iaayos na ng Panginoon ang buhay ng babae. Hindi na siya magpapalit-palit pa ng lalaki. Yun ang kanyang forever na magiging asawa. Sabi sa Tito chapter 2, verses 11 to 13, following verses, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Inihayag na sa pamagitan ni Kristo. Ito rin ang, anong ginagawa? Ito rin ang, hindi lang ang biyaya nagliligtas, ito rin ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. So ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, inililigtas tayo. Pagkatapos mong iligtas, tuturuan ka na talikuran mo na ang makamundong pagnanasa. Kayong babae, niligtas ng Panginoong Hesus at sinaayos ang buhay niya. Permanente na niya magiging asawa yun. Hindi na siya magpapalit-palit pa ng lalaki. Naintindihan nyo? Kaya mamuhay tayo saan?
sa langit. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Bakit? Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Remember that grace doesn't only save us, it sanctifies us. Pinababanal tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi na natin babalikan pa yung dating buhay na makasalanan. Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa pamagitan ni Kristo. At pagkatapos, pakakabanalin tayo. Ilalayo na tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos na lumayo sa kasalanan. Hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Amen. Yun ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Naligtas ka sa biyaya, namumuhay ka sa biyaya ng Diyos. Pinababanal ka ng biyaya ng Diyos. Hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Amen. Sa mundong ito, hindi sa langit. Sabi dito sa Tito chapter 2, verses 11 to 13. Yun ang hindi naintindihan ng maraming tao. Yun ang hindi tinuturo ng reliyon sa atin. Inililigtas tayo ng grace, biyaya ng Diyos. Pagkatapos tinuturuan tayong talikuran na natin ang kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 8. Alam niyo ba yung storyang yon? Na sana pupukulin ng bato ng mga tao. Sabi ni Jesus, ang walang kasalanan ay unang pumukol ng bato. Tapos sumulat siya sa lupa. Alam niyo ba mga kapatid ang sinulat sa lupa ng Panginoon? Sabi sa Biblia, ang kautusan ay sinulat sa pamagitan ng daliri ng Diyos. Isinulat ni Kristo ang mga kautusan. Nung mabasa ng mga tao yung kautusan, nakita nila na sila'y makasalanan din. Yung babae, hatulan nila, babatuhin nila. Nakita rin nila na ako rin pala makasalanan. Hindi ako dapat tumatol. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dun sa babae, nasa na yung mga humahatol sa'yo? Nagalisa na, sabi ng babae. Alam niyo, sabi ni Jesus, ako man, hindi kita hinahatulan. Tapos anong sabi niya? Umuwi ka na, huwag ka nang magkasala. Sin no more. Hindi sin pa more. Sin no more. Amen? Hindi sin pa more. Kaya alam mo, pag naintindihan natin ang buhay Kristiyano, pag naintindihan natin ang relasyon natin sa Panginoon, magpupuri tayo at magpapasalamat sa Diyos. Nililigtas tayo sa kasalanan at tinuturuan tayong talikuran na ang masamang pamumuhay. Amen po ba? Piniprepare tayo ng Panginoon para sa buhay natin sa langit. Amen. Para pagdating ng Panginoon, aabutan niya tayong walang batik, walang kulubot, walang kapintasan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa rapture. Pang-apat, ang Diyos ay nagtuturo o ang biyaya ay nagtuturo sa atin ng tamang pagsamba. Alam mo kung walang biyaya ng Diyos, hindi ka makakasamba ng totoo. Ang pagsamba mo ay hungkag, empty. Pero kung nasa iyong biyaya ng Diyos, tama ang pagsamba mo, tinatanggap ng Diyos ang pagsamba mo. Amen. Akala ng mga tinuturo ng reliyon kapag iniwasan mo to, ginawa mo to, makakasamba ka sa Diyos ng tama. Pero anong ba ang totoo? Tuloy natin. Sa 1 chapter 4 verses 19 to 20 at saka 22 to 24, following verses. Sumagot ang babae, sa tingin ko, isa po kayong propeta. So ibig sabihin,
tiningnan niya ang Panginoong Yesus na propeta lang. Yun ang pagkakakilala niya dahil sinabi yung kasalanan niya, ang tingin niya kay Jesus propeta. Ang aming mga ninuno ay sumasamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayo mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem, kayo ilang dapat sumamba ang mga tao. Sabi ni Jesus, kayo na nga mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala namin mga Hudyo aming sinasamba dahil sa pamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo dahil si Jesus ay naging Hudyo, di ba? Si Jesus ay sinilang sa lahi ng mga Hudyo. Kaya ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba, sabihin natin tunay na sumasamba, ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos. Yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Anong tinuturo ng Panginoon sa mga talatang ito? Una, katotohanan. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi importante kung saan ka sumasamba. It's not where you worship, but it's how you worship. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Hindi kung saan ka sumasamba. Sabi ng babae, sabi ng mga ninuno namin, dito kami dapat sumamba sa bundok na ito. Sabi nyo naman mga Hudyo, dapat sa Jerusalem kayo sumamba. Pero kinorek siya ng Panginoon. Hindi ang lugar ang mahalaga sa Panginoon. Sabihin mo sa inyong katabi, hindi ang lugar ang mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga kung paano tayo sumasamba. Kung paano, how we worship God. Ang mahalaga ay may relasyon ka at ligtas ka para makasamba ka ng tama ayon sa biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, kayo mga Samaritano, hindi nyo nakikilala o wala kayong relasyon sa Diyos. Pero kami mga Hudyo, may relasyon kami sa Diyos. At ang kaligtasan ay sa mga Hudyo lang magagaling. Alam mo, hindi ka makakasamba kung wala kang relasyon at hindi ka ligtas. Amen. Tandaan natin, hindi tayo makakasamba sa Diyos ng tunay kung hindi tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamagitan ni Kristo at tayo ay ligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nakita niyo mga reliyon, minsan dumadaan tayo sa simbahan, ang daming mga tao. Pero lahat ba yun ay sumasamba ng tama? Naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, makapunta lang ako dun sa may labas ng simbahan eh. Tapos pag uwi ko sa bahay, sabi ng asawa ko, nagsimba ka ba? Oo, nagsimba ako. Nasa labas lang ako ng simbahan. Tapos umuwi na ako. Ang feeling ko parang ligtas na ako dahil nagpunta ako simbahan. Pero hindi yun ang tunay na pagsamba. Ang mahalaga ay may relasyon ka at ligtas ka para makasamba ka ng tama ayon sa biyaya ng Diyos. Pangatlo, dahil sa biyaya ng Diyos, makasamba ka ng tama sa Espiritu at katotohanan. Tandaan natin, dahil sa biyaya ng Diyos, by the grace of God, you can worship the Lord in spirit and in truth. Ano ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan? Amen. Alam ba natin ang ibig sabihin ng sumamba sa Espiritu at katotohanan?
Alam nyo, ang tao, sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang espiritu natin, yun ang tunay na tao sa loob. Yun ang nahulog sa kasalanan, namatay sa kasalanan nung magkasala si Adan. Namatay ang espiritu ng tao. Yun ang tinatawag na inner man of the heart. Yun ang taong nasa loob. Ang ating kaluluwa ay yung ating isipan, yung ating emotions, at yung ating will, yung ating kalooban. At ang ating katawan, ito'y sisidlan lang ng espiritu at kaluluwa. Kaya nga ang tao binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Pero kailangan sumamba tayo sa espiritu. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ng Holy Spirit manahan sa atin, buhayin ng Holy Spirit ang ating espiritu. At mangyayari lang yon, nabubuhay ng ating espiritu kung tayo'y magtiwala kay Kristo. Bubuhayin ng Holy Spirit ang espiritu natin. Kaya makakasamba tayo sa Diyos sa espiritu. Kapag hindi binuhay ang espiritu natin, hindi tayo makasamba sa Diyos. Ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba ay patay. Walang kabuluhan, maliban na buhayin ng Diyos ang ating espiritu. Maliwanag ba? Na anong ibig sabihin ng katotohanan? Ang pagsamba mo sa katotohanan ay nakabatay sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi nakabatay sa mga tradisyon o sa mga utos ng simbahan ang pagsamba. Ang pagsamba mo ay nakabatay sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sumasamba ka sa Espiritu dahil binuhay na ng Diyos yung Espiritu mo. May relasyon ka na sa Diyos dahil kay Kristo. At sumasamba ka sa Diyos ng katotohanan dahil ang pagsamba mo ay nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi nakabatay sa mga utos ng tao, tradisyon ng tao. Amen. Tradisyon ng mga simbahan. Hindi doon nakabatay sa salita ng Diyos ang iyong pagsamba. Yun ang ibig sabihin ng sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan, kahit saan pwede tayong sumamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay, sinasabi nga ni Morris madalas, 24/7. Ano man ang ginagawa mo sa bahay, sa trabaho, sa labas ng bahay, yun ay pagsamba sa Diyos. Amen? Hindi lang pupunta ka sa simbahan para sumamba sa Diyos. Ano man ang iyong ginagawa ay pagsamba sa Diyos. Natutulog ka man, kumakain ka man, namamasyal ka man, nag-aalaga ka ng bata, nag-aayos ka ng bahay mo, pagsamba sa Diyos yun. Yun ang tunay na pagsamba. Ginagawa mo lahat para sa kalwalatian ng Diyos. Amen. Yun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya hindi tayo confined doon sa lugar. Sabi nga ng Panginoong Yesus hindi na pinag-uusapan dito kung dito sa bundok na ito o sa Jerusalem ka sumasamba. Ang mahalaga, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya yun ang ating pagsamba. Amen. Kaya ka nakakaawit ng tao sa puso mo dahil buhay ng Espiritu mo Kaya tinataas mo ang kamay mo, kaya pumapalakpak, kaya ka sumasayaw. Buhay ng Espiritu mo. Pero kung hindi buhay ang Espiritu mo, para ka lang taong tuod na patay. Walang dating sa iyo ang pagpupuri. Kapag sumigaw na si Weng dito o yung mga tagapagpaawit, ibig sabihin talagang buhay ang Espiritu mo nagpupuri sa Diyos. Amen. Because you worship God in spirit and in truth. Yun ang tamang pagsamba. Sinabi niya doon sa babaeng Samaritana. Kaya purihin ng Panginoon ang biyaya ng Diyos, pinapalaya tayo sa maling pagsamba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Di ba kayo natutuwa, pinalaya tayo ng Diyos sa maling pagsamba? Uupo, luluhod, tatayo, pero walang dating. Buhay ang ating pagsamba dahil buhay ang ating spirit. Binuhay ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Ikalima, ang biyaya ang nagpapakilala sa atin sa tunay na kalikasan ni Jesus. Kapag inabot ka ng biyaya, malalaman mo kung sino talaga si Jesus. Amen. Makikilala mo kung sino si Jesus dahil magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya eh. Sabi sa John chapter 4 verses 25 to 26, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ito sabi ni Jesus, akong nagsasalita sa iyo ngayon, ang tinutukoy mo. Alam mo, nung araw, para maligtas sa mga Hudyo doon sa Israel, kailangan tanggapin nila si Kristo as Messiah o Hari. Ibig sabihin, si Kristo, pag sinabing Messiah, pinahira ng langis. Anointed. Kailangan tanggapin nila na si Kristo lamang ang pinahira ng langis ng Diyos para maging hari. That is the gospel of the kingdom. Pero sa ating mga hindi Hudyo, kailangan tanggapin natin ang gospel of grace. Ano yung gospel of grace? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo'y inilibing. Si Kristo'y nabuhay maguli. Yun ang gospel of grace. Kaya sa ating mga hindi Hudyo, ang pinipreach, gospel of grace. Sa Hudyo, kailangan i-preach mo the gospel of the kingdom. Kailangan tanggapin nila si Kristo as Messiah, Hari, Hari ng Israel, para sila'y maligtas. Amen. Kaya yung babae, nakilala niya na si Kristo ang Messiah. Dahil sabi niya, darating ang panahon na sasabihin ni Kristo, sa amin ang lahat ng bagay papaunawa. Sabi ni Kristo, ako na yung kausap ang tinutukoy mo. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Gusto mo bang magpakilala ang Panginoon sa iyo? Gusto mo bang magkaroon ng relasyon sa iyong buhay? Gusto mo bang magkaroon ka ng relasyon kay Kristo? Tanggapin mo si Kristo. Magtiwala ka kay Jesus. Umangkas ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Makikilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Magkakaroon ka ng intimate relationship with the Lord. Magpapakilala ang Panginoon sa iyo. Amen. Dahil sa ating sarili, hindi natin makikilala ang Panginoon. Maliban ay buhos ng Diyos ang biyaya niya sa ating buhay. Doon lang natin makikilala ng tunay ang Panginoong Yesus. Amen. So dumako tayo sa ating life application. Paano natin i-apply sa buhay natin ang ating natutunan? Unang-una, ihayag mo sa mga mahal mo sa buhay kung anong ginawa ng biyaya ng Diyos sa iyo. Pakibasa nga, sabay-sabay. Tinatago ba natin ang biyaya ng Diyos sa atin lang? O binabahagi natin? Alam mo nangyari dun sa babae, gusto niyang malaman, yung babaeng Samaritana. Sabi sa John chapter 4, verses 28 to 30, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Kaya, anong ginawa ng mga tao? Pinuntahan ng mga tao si Jesus.
Ibinabahagi ba natin yung ginawa ni Kristo sa atin? O sinasarili lang natin? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 16, verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Maliligtas ang sambahayan mo kapag ibinahagi mo yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Pero hanggat hindi mo binabahagi ang ginawa ni Kristo, hindi maliligtas ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, ang mga kamag-anak mo. Kailangan maging masipag tayo na ibahagi sa mga tao upang pumunta sila kay Kristo. Amen. Kadalasan umid ang ating dila eh. Wala tayong lakas ng loob para ibahagi ang Panginoong Yesus. Pero tinuturo ng Biblia sa atin na kailangan ibahagi natin ang Panginoong Yesus. Huwag natin sarilinin ang kaligtasan na tinanggap natin. Ibahagi natin lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na sa pinakamalalapit sa atin. Huwag ka nang mag-ambisyon na pumunta pa sa China, maging missionary sa Mindanao. Yun lang mga kamag-anak mo, siran mo lang, tama na yun. Gusto mo pa magpunta ng malalayong lugar eh, yun lang mga kamag-anak mo, katabi mo lang. Isang step mo lang, nandun na yung mga kamag-anak mo. Hindi bakit hindi mo ibahagi ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pangalawa, bakibasa. Maging maganda kang patotoo kung paanong binago ka ng biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magiging magandang patotoo, walang maniniwala sa atin. Kailangan ipakita natin na binago ng Diyos ang buhay natin sa pamagitan ng biyaya. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, may kita nila na nagbabasa ka na ng Bible. Kung dati hindi ka sumasamba, may kita nila na nagpupunta ka na sa church. Kung dati hindi ka nagpupuri sa Diyos, may kita nila na nagpupuri ka na sa Panginoon. Kung dati hindi ka nananalangin, may kita ng mga kamag-anak mo, nananalangin ka na sa Diyos. Kung dati hindi mo binabahagi ang salita ng Diyos sa kanila, ibinabahagi mo na. Dahil naligtas ka na eh. Anong sabi ng ating scripture reading kanina na binasa ni Sister Nilda? Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa lang pa tayo, lalo na kayo maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Alam mo, kanina pinag-uusapan namin ni Sister Nilda, kung tunay na ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ibig sabihin, kinandyan yung pastor, kinandyan yung mga kapatiran, kaya wala. Kapareho ka pa rin, consistent ka pa rin. Kinakapamuhay mo yung buhay na tinanggap mo. Amen. May mga tao kasi na kapag nandyan ang pastor o nandyan mga kapatiran, saka lang sila mabait. Pero pag wala na yung mga pastor o kapatiran, hayahay na sa buhay. Di ba may kasabihan, when the cat is away, the mouse will play. Kaya kung nandyan yung pastor, mabait, yaki mabait. Pero kung wala na yung pastor at mga kapatiran, balik tayo sa dating buhay natin. Hindi ganon. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Kaya nga, ang kaligtasan ay hindi dekorasyon sa buhay natin. Kinakapamuhay natin ang kaligtasang tinanggap natin. Amen. Hindi ito dekorasyon. Sabihin natin, hindi ito dekorasyon. Yung kaligtasang tinanggap natin, kakapamuhay natin. Gawin natin ng may takot at paggalang sa Diyos.
Kaya kung wala man ng pastor, wala man ng mga kapatiran, kinakapamuhay natin ang ating kaligtasan dahil may takot tayo sa Diyos. Ginagalang natin ang Diyos. Kaya nandyan sila, kaya wala. Consistent pa rin ang ating pamumuhay. Kinakapamuhay natin ang ating kaligtasan. Amen. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa, pagnanais at kakayahan, ability na masunod ang kalooban niya. Kaya nandyan ang pastor, kaya nandyan ang mga kapatiran, kaya wala, kinakapamuhay natin ang ating kaligtasan dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanais at kakayahang isagawa natin ang nakalulugod sa Kanya. Amen. Kaya consistent tayo sa pamumuhay Kristiyano. Hindi katulad ng sa reliyon, pag nandyan lang yung mga pastor, pag nandyan yung mga kapatiran, mabait. Pero kapag wala na, demonyo na. Parang si Darna. Alam niyo ba si Darna? Pag wala na yung pastor, wala na yung mga kapatiran, isusubo yung bato, sisigaw ng, Darna! Nagbabago na. Amen po ba? Hindi tayo mga Kristiyanong Darna. Consistent tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen po. Tuloy natin. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Kaya alam ninyo yung mga Kristiyano, hindi nagtatalo. Hindi nag-aaway-away. Para maging malinis kayo at walang kapintasan sa mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinaninindigan ninyo ang salita na nagbabago ng buhay, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magsilbi tayong liwanag. Sabi nga, habang binabahagi natin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, consistent yung ating pagsishare dun sa ating patotoo. Kung sinishare natin na si Kristo nagbabago ng buhay, dapat ipakita natin, binago ang buhay natin. Paano mo isi-share si Kristo nagbabago ng buhay? Kung ang buhay mo mismo hindi nababago, nandun ka pa rin sa kasalanan mo. Kaya nga'y binabahagi natin si Kristo na nagbabago ng buhay, nagliligtas, dahil binago ang buhay mo. Amen po ba? Yun ang patotoo natin. Na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin nyo ito, may pagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Sabi nga ni Pablo, kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, matutuwa ako dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Tulad din sa aming mga pastor, kagalakan namin na kayo ibig sabihin ay maging magandang patotoo sa lahat ng tao, lalo na sa inyong mga kamag-anak. Dahil kahit papano nakikita namin na hindi nasayang ang pagsisikap namin sa inyo. Dahil kayo nagiging magandang patotoo, ibinabahagi ang biyaya ng Diyos, ibinabahagi niyo ang buhay ni Kristo sa lahat ng tao, lalo na sa inyong mga kamag-anak. Kaya ang feeling namin, masaya kami dahil hindi nasayang ang pagsisikap namin sa inyo. Amen po. Now, what is the big idea? Sabay-sabay, malakas. Ulit, malakas.
For the last time. Amen. Kay Kristo, ako ay nag-aakay ng mga tao sa Kanya dahil sa buhay ko na binago niya. Tandaan ninyo, ang mga tao ay nilalapit natin kay Kristo, hindi natin tinataboy. Sabihin natin, nilalapit, hindi tinataboy. Nilalapit natin sa pamagitan ng sinishare natin ng mabuting balita, ng biyaya, at sa pamagitan ng ating buhay na binago. Alam mo, yun ang tandem yun. Buhay mo binago, tapos sinishare mo ang biyaya ng Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya yung tao may hikayat sa ginagawa mo. Amen.